Yung mga kapwa natin Pilipinong mga magsasaka hindi naiiwanan, yung mga patubig, yung mga rice processing mill, etc. Nandiyan pa din po. Ay, yung rice processing maidagdag ko na din dito. Biruin nyo, lagpas 100 na yung rice processing. Oh, yung mga pabahay, mga bossing. Di ba? Yung mga pabahay, mga kababayan, tuloy-tuloy pa din po. Yun yang sa Tondo, with matching swimming pool pa. Saan ka ba naman nakakita nun? Di ba? Pabahay, talagang mas maganda pa dun sa mga condominium na ibinebenta ng mga, yun, yung mga, alam nyo na kung sino yung mga nagbebenta. Di po ba? Kapag trumabaho ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, mga boss chipamo, sir, panigurado, 100% lalagpas pa doon sa ine-expect mo. Sabay-sabay, mga kababayan. Yakang-yaka ng ating Pangulo. Di ba? Sabi nila yan, Asunsyon, naku, makakapal, makakapal ang mukha, hindi tatalaban yung mga DDS. Uulitin ko, kung sakali na meron kayong mga DDS na habang ibinablog ko at naririnig ako dito sa proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, ihatid nyo sa pinakamalapit na ospital, ipalasap nyo na, ayan, ang Pangulo natin talagang kumikilos, hindi kagaya nung dati. Yung dati, puro yabang lang. Pagdating sa, ano sabi nun, ang korupsyon, talamak sa DPWH, madami mga ghost project, wala namang ginawa yung gonggong. Di ba? Di ba? Wala lang. At least daw, mga kababayan, sabi siguro ng dating Pangulong Duterte, at least ibinalita ko sa inyo. Di ba? At least, sinabi ko sa inyo. Hindi naman usapan yung aaksyonan niya pa eh. Walang ginawang action. Di ba? Walang ginawang action. Para po naman mga kababayan, doon sa mga naiinip, kung bakit daw ho, wala pang, no? Bakit daw ho, wala pa hanggang ngayon, mga boss chipamo, sir, mga nakakasuhan, ewan ko din, no? Pero sabi naman, mga kababayan, pagkatapos ng Pasko, mga bossing. Kasi yung mga senador na yan, napangalanan na ho eh. Napangalanan, nasabi. Di ba ano nga sabi ni Yusek Bernardo? Links more official, isa-isahin natin. Lahat ng matatandaan ko. Tulungan nyo na lang ako dyan sa comment section kung sakaling may makalimutan ako. Kung naalala nyo, si Yusek Bernardo, ipinapaliwanag na pati si Nancy Binay, kasama. Sino pa yung napangalanan? Meron pa pong ibang mga napangalanan, mga boss chipamo, sir. Pero para ho sa akin yung mga naiinip, wag po tayong mainip. Bakit to, mga kababayan? Kasi ang ginagawa po ng gobyerno at ginagawa po talaga ng mga ito, kinaklaro, sinisigurado, ini-100% na lahat po ng kailangan, no, lalo na po at ang mga ebidensya, dapat po lahat nandiyan, mga bossing. Diba? Para sa ganon, mga boss chipamo, sir, kapag ikinaso na, isinalang na, lahat, inilatag na lahat yan, mga boss chipamo, wala pong magiging parang, wala, nasayang lang. Kasi hindi naman kumpleto, ebidensya, binarabara lang. Di po ba? Pero yung mga Chis Escudero na pangalanan. Sino pa? Chis Escudero, yung sila, Bus Jewel Villanueva, di ba? 30%, 25%, sino pa yung napangalanan? Isama mo na yung si Bus Jinggoy na ang sinasabi ay ligtas na daw na ipinipilit ni Rodante Marcoleta. Sandali lang maisingit ko lang, naalala ko na naman yung pangako ni Marcoleta na nasa na ba? Oy mga DDS! Psst, oy, kayo madaling mabudol eh. Hali kayo. No, tatanungin ko kayo. Nantong mga to. Oy, wala, hindi ako nag... no, stoy, kayo mga DDS, hali kayo. Madali kayo mabudol eh. Tatanungin ko kayo. No, kayo ang nagpanalo kay Marcoleta eh. Nasaan na yung pinangako sa inyo? Na kapag pagka 2,000 pababa yung kuryente, libre na, sagot na. Nasaan na? Wala. hindi na nadidiscuss.
hindi na napag-uusapan. Mark, napag-usapan naman. Nabanggit niya nga yan eh. Nung pagkakapanalo niya pa lang eh. Kaya lang hindi na ho yung 2,000. Eh, libre kuryente. Iba na. Yung VAT na lang daw, VAT, o value added tax na lang daw ang um, gustong matanggal. Wala na dun sa listahan sa 10 na uunahin niya. O, di ba? Ayan. Nabudol na nga kayo dati. Nagpabudol na naman kayo. Ano tawag sa inyo, mga DDS? Eh di uto-uto, no? Tapos etong mga DDS, mga kababayan, ang estilo niya na, uy, bakit sinabi ni Ombudsman Remulla na bago magpasko, eh, makukulong na. Uy, bakit sinabi ni Bongbong Marcos bago magpasko, may makukulong na. May nakulong na naman di ba? Si Diskaya, nakulong. Oh. Pero para po sa mga DDS, hindi daw po big fish yun. Kasi daw ho, mga boss chief mo sir, maliit lang daw po yun. Maliit billion-billion. Yung mga nanakaw, di umano, sa kaban ng bayan natin. Maliit Di ba? Pero wag kayong mag-alala. Kung ikukumpara naman natin, mga DDS, Soy, makinig kayo, mga DDS. No, kakaltukan ko kayo isa-isa eh. Kung ikukumpara natin, yung minamadali nyo, na bakit ganun? Eh, lagpas na ang Pasko, wala pa ding nakukulong. Kung ikukumpara natin kay dating Pangulong Duterte, yung sabi ni dating Pangulong Duterte na kagano, talamak ang korupsyon sa DPWH. Oh, wala namang ginawa yun. 6 na taon nakaupo yun, di ba? Wala lang, sinabi lang sa atin na talamak. Pero ano ginawa? Wala. May naipasoling pera? Wala. May nakulong? Wala. Tapos eto, 4 na buwan. Maglilimang buwan. Atat na atat kayo, nagmamadali kayo. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Yung mga senador, yung mga napangalanan, ang tingin ko, pihado yan, petmala na yan. No? Petmala na, huwag kayong mag-alala. Darating din tayo sa exciting part. Lalo na sandali, eto, isingit ko na dito sa topic na ito. Lalo na, pag kapag alisin ko na to, pagka eto na, dumating na sa exciting part na ito, dahil ako, naniniwala ako, malapit-lapit na ito. Di ba, Virgie Badiola, End Time Makikwan, at Mia Masarap, mga bossing, iiwan na si BBM, paano mga bossing, asa iwan? asa iwan? Anak ng tinapa naman to. Mga utu-utu pa din kayo, mga mga DDS kayo, ang dali nyong mapaniwala. Eto, ang dali din kayong paniwalain nito. Ito ang mas malapit na iwan kayo.